Ngayon naman ay i-analyze natin ang mga matindihang naging laban ni Super Grandmaster Wesley So sa katatapos lang na FIDE World Team Blitz na kung saan umiskor po siya ng 8.5 points out of 9 games. Grabe issues, halos 100% na ang kanyang performance. 3 games po na matindihan ang i-analyze natin, pero bago yan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club application. Ito po yon. Congratulations sa mga nakakita ng Brilliant Queen Check. Sacrifice. Kakainin ng tore. Susundan Check. ng Rook takes F8, aangat ang King. Check. Rook G8, matchas, wala po talagang magagawa. Napakaganda ng mga puzzles po sa Internet Chess Club application. Kung wala ka pa, download mo na sa Play Store or sa App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Napaka-importante po ng puzzle training. Pampalakas ng imagination, pampalayo ng calculation sa mga nakikita natin during the game. Malaki po ang maitutulong. Kaya grab yours now mga kamatsas. Yan po ang hatid sa atin ng Internet Chess Club application para matraining tayo. Suportahan po natin mga kamatsas. Ang unang laban na i-analyze natin ay sa laro niya kontra kay Super Grandmaster Rinat Jumabayev ng Kazakhstan. Tinirahan siya ng Knight F3. D5 lang si Wes, G3, C5, Bishop G2, Knight C6. Medyo dito pa lang po sa forma pa lang, ang ganda na kagad ng kondisyon ng sentro ni Wesley. Nag D4 naman dito si Jumabayev. Kumbaga sobra ka na sa kakakontrol ng sentro. Kasi kung magkakasling lang ang puti dito, konting kaalaman lang po, mag-E5 at ito'y tinatawag na reverse King's Indian. Magdi-D3 yan. Bakit reverse King's Indian? Yung ganito pong pwestuhan, yan ay sa black dapat, tapos sa ganito sa puti dapat yan. Pero lamang lang ng isang tira ang puti kasi first move siya. Pero reverse King's Indian na po tawag dyan. Yun nga lang, napakainam sa black kasi grabe na ang dami niyang control sa sentro. Balik tayo. Kaya nakiagaw na this time si Jumabayev para kontrolin ang E5. At ito naman po ay reverse Gruenfeld na. Nag-E6 para depensahan ang C5, nag-castling, kinapture ang D4, Knight takes D4, nag-Knight GE7. Ayan. Bakit dito dinevelop? Kapansin-pansin na yung bishop sa F8 ipit mga kamatsas, ano? Dito i-develop yan pagka ganyan. Ang Knight GE7 idea, pag kinapture naman yung Knight, yung isa ang kakapture. Hindi pawn ang ipang kakapture. So yan ang plano. Yan ang trip ni Wesley. Knight B3, G6, i-develop na, bumasag na kagad si Jumabayev. Ayaw na niyang patagalin. Gusto na niyang may mangyari talaga. Relax lang, Bishop G7, kinapture ang D5 and E takes D5. Yun nga lang, medyo may pangit na pawn dito si Wesley kasi aatakihin kasi yan eh. Yan ang target na atakihin, yung isolated pawn. Knight C3 nag-develop, threat sa pawn. D4 lang ni West para hindi na matreat, maka-atake pa. Knight E4 at time na para mag-castling. Rook E1 develop at agad nag-H6 si Wesley dito. Kasi po, may bishop na paparating. Annoying yan. Mapoprovoke talaga ang black na tumira ng F6. Na kung saan, pag nag-F6, pangit, mababarhan ng bishop. Kaya para hindi na mangyari ang bishop G5 na yan, kailangan ng H6 pang control. Pero hindi umari sa G5, sa F4 naman dumaan para kontrolin ang D6, ang C7, inistorbo kaagad ni West. Nag-Knight D5, Bishop D6, Rook E8, at tumakbo na. Bakit po kailangang tumakbo? Talagang katakbo-takbo yan. Otherwise, kakapturin po ang Knight, mawawala ng depensa ang Bishop, lilipad yan. May pagpapalit ang Tore sa 2 minor pieces. Lamang ang black dyan pagka ganun. Kaya takbo agad si Jumabayev. Knight B6 naman. Ang plano ni Wesley, magda-Knight C4 mga kamatsas para atakihin niya ang bishop. Pero sumugod si Jumabayev. Takes, at nag-Rook B8. Another relax move mga kamatsas. Kasi gustong i-develop ni Wesley ang bishop niya. Yun nga lang, hindi ma-i-develop kasi may nakahanging na B7 pawn sa kanya. Kaya, ni-Rook B8 niya muna para depensahan. Nag-Queen E2, angat lang, pero ang plano, yung Tore, ilalagay po yan dyan sa E-file. Bishop E6, pero nagbago ang isip. Sa D1 na lang lumanding para i-target ang pawn sa D4 at nag-Queen D7. Relax pa, islog-islog lang ang tira ni Wesley eh. Knight E4, ayan na naman po. May plano na naman na pupunta sa C5 para dobolin, para kuhanin ang light square bishop. Malakas din ang plano, no? Pero kapansin-pansin po sa evaluation bar na umangat ang black or pumabor kay Wesley.
Dapat daw ang tira dito, kainin na talaga ito. Ayun, kain, tapos knight takes d4. Okay. Yan na pala ang pinapatira. Tapos magbi-bishop h3. Oh. Slightly better, kitang-kita po, no? Lamang ang puti ng kaunti. Kasi nga, ang lakas tapos may torre pa dyan. Para sa akin, ginive up man yung fianchetto bishop, pero positional compensation, compensated talaga. Balik tayo mga kamatyas. Knight e4, bishop g4. Ayan na, diniskarte yan na ni Wes. Nilabas na niya ang pagka 2700 player niya. Yan ang mga malalalim na tira. Sinanggal lang po ng bishop. Kasi po, para sa inyong kaalaman, kung mag-F3 dito na tipong pangsanggang maganda, magbi-bishop F5 lang yan. Na itong pawn sa F3, makakaabala po yan para sa power ng diagonal bishop. Naka-block siya sa bishop. Talagang pinapaganon talaga ni Wesley yan para humina ang bishop, barado. Ayun. Kaya dito sa inis ni Jumabayev, yan ang gusto mo. Pinangtapat na ang kanyang fianchetto bishop at umilag lang si Wes. Pang-asar din si Wes no? Tapos magda knight e5. Bakit ka umilag, Wes? Para pangit lang siya. Para pangit lang. Pangit naman talaga. Alam niyo kung bakit pumangit ang pwestuhan dito? Yung bishop f3. Expose kasi yan sa target mamaya ng knight e5. Pangit nga yan. No? Knight c5, inatake ang queen at nag-queen c7. Milag, rook e1. Talaga namang todo-todo control sa e-file. Knight e5, ayan na nga po yung pangit na pwestuhan. Nag-bishop g2, napaatras na lang. Dito po mga kamatyas, pwede rin capturein to. Baka may nagtatanong ba't hindi kinapture yung pawn sa d4? Pakita po natin. Knight takes d4, pwede rin Yun nga lang makukuha yung light square bishop fianchetto talaga. Na nakahang yung knight, obligado knight ang pangka-capture, tapos bishop g4. Yan po ang compensation. Kahit na one pawn down dito ang black, pero maganda po yan kasi bishop pair nasa black. Naku, maganda diagonals niyan. So, ang chess primarily, position ang kinukuha, hindi po material. Pangalawa lang ang basehan ng material. Yan po ang lagi nating tatandaan mga kamatyas. Hindi po yan ang pangunahing basihan na kailangan lamang ka ng pyesa, lamang ka ng pawn. Hindi. Pwesto muna, yung position muna. So, mas pinili dito pangalagaan ni Jumabayev yung kanyang pwesto, yung position. Bishop g4, talaga ang kulit ni Wesley talaga. Queen e4, ayaw talaga mag-f3. Ayaw talaga. Bishop f5, kinukulit. Queen e2, tabla. Ayon. Ayaw ni Jumabayev ng tabla. Matapang, sinangga ng pawn. Nag-bishop to d7 si Wes. Ano plano? Ilalagay sa c6. Mamaya. Kinapture na. Takes. Parang bitin talaga lagi ito, no? Nag-bishop f1. Teka muna mga kamatyas. Okay. Pag kinain ito, may knight c4. Ayun. Okay. Kitang-kita na. Hindi ko napansin to. Iniisip ko nga, ito lang Queen b6 pin lang Pero knight c4 pala ang good move. Okay. May atake sa knight, tapos may atake sa bishop. Pag kinain, madodouble pawn, papangit po ang pawn structure. Pabor yan sa black. Okay? Balik tayo. Kaya pala di kinain. Nag-bishop f1 si Jumabayev at nag-rook e8. Nako, Salbahiski plan. May knight takes f3, makukuha yung torre doon. Nag-king g2. Okay, ganda rin, hindi rin maalis yung knight dahil unang-una walang suporta ang torre. Nakapin. D3. Pasabog na. Sacrifice. Kinain. Knight F6. Okay. Para lang may depensa yung torre. Ayan. Anytime, pwede nang alisin tong knight kung saan gusto ni Wes mamaya. Sinuportahan na niya yung torre. Umilag na kagad si Jumabayev. Alisto, kumbaga. Rook D8. Dahil lumipat ang queen, dito naman lumipat si Wes para i-target yung pawn sa D3. Time check tayo. 6 seconds na lang dito si Jumabayev. At 8 seconds kay Wesley. Halos dikit po yan. May increment naman per move. Ibig sabihin, nanganganak yung oras bawat tira. D4. Knight C6. Queen C2. Queen D7. Okay, pila. Queen F2. Pinapakain na. Pag kinain ba may rook D1 pin? Knight D5 muna. Hindi muna kinain ni Wesley. Medyo masama ang pakiramdam niya sa knight takes D4 na yan. Bishop C4. Knight B6. Atake sa bishop. Bishop B5 pin. At nag-queen D5. Ayun na po. Kumounter na si Wesley. Kinapture na yung knight niya. Capture ng queen.
at nag-bishop C5. Lamang pa rin ng isang pawn si Jumabayev, ano? Knight A4. Hindi pwedeng kainin to, makukulong. Bishop B4 lang. Knight B6. Rook C1. Atake sa queen. Tumakbo doon sa A4. Threat ang bishop, threat ang pawn. Nag-bishop A3. Obligadong takpan. At nag-knight D5 ulit. Ito yung mga nakakainis no? Yung mga pabalik-balik na tira, no? Nakakairita yan sa actual. Rook E1. H5, ayun, ang idea mag-H4, kikiliti sa king side. H4, sinangga kagad ni Jumabayev. Alisto nga B6, ayan, pamatay lang po sa knight's activity kasi pwedeng lumundag sa C5, manggugulo-gulo. Bishop E7, grabe, sinugod na yung tore ni West. Kinapture lang po, capture, at ayun, tinagpas na. Yun nga lang mga kamatyas, dito po ay nakalagay lost si Jumabayev, panalo si Wesley. Baka hindi po natuloy, maaring nag-error na dito ang registry ng Digity board, kaya hindi po na-record. Pero nanalo po dito si Wesley. Pero equal lang matapos maka-equal, biglang nanalo si West. Dalawa lang po yan. Tinuloy ang laban, talagang bumigay si Jumabayev or na-flag down. Okay? Pero good game by Jumabayev kasi talagang sumabay siya kay Super Grandmaster Wesley So, mga kamatyas. Okay, next tayo. Laban naman ni Wesley kay Yordan Van Forest. Ayan, dito talaga siya medyo nahirapan talaga kasi unang-una, kilala yan. At pangalawa, naging second yan ni world number 1 Magnus nung World Chess Championship na kontra kay Nepo ng Russia. Kaya mabigat tong kalaban ni Wesley, no? At sinasabi nila, yan daw ang pinaka-handsome chess player sa buong mundo, pinakagwapo daw. Payag ba kayo doon? Yan daw ang pinakagwaping na chess player sa balat ng lupa. Tinirahan ni Wesley ng D4. Knight F6 si Van Forest, nag C4, G6, Knight C3, Bishop G7, at nag E4, D6, Bishop E2. Ang tawag po dyan ay King's Indian classical na, no? Castling, Knight F3. Nag E5, ayan. So, very natural naman po ito. Ang tawag talaga dyan, King's Indian classical. Pero dahil nag D5, close variation na po ito ng classical King's Indian. Nag A5, ayun. Ang purpose po niyan, yung knight dadalhin sa C5 para mapigilan yung paparating na B4. Nag H3, para kung magbi-bishop E3 mamaya, walang knight G4. Pangalawa, ang H3 po nagbabadya ng G4, yung interesting po na nauuso ngayon at nade-develop, ang Makogunov variation kung tawagin. Knight A6. Bishop G5, pin muna, umilag sa pin kagad, nag G4. Yan na nga po yung tinatawag na Makogunov variation. Ginagamit ko rin po yan sa puti. Ang idea niyan, para yung knight hindi maka-knight H5. Kasi sa madalas sa pagkakataon, pag King's Indian po, nagda-knight H5, pumupunta sa F4. Tapos, bumibitaw ng F5. Malakas yon kung umatakit, magbigay ng pressure sa king side, ano? So itong G4, na-solve niya yung knight H5. Pangalawa, yung pagtatangka ng black dito na mag F5, medyo delikado para sa black. Kasi mabubuksan ng G-file, pagpipilitin ng black na mag F5. At kung hindi naman mag F5 mga kamatyas, paano naman ang buhay ng bishop na natatakpan ng sarili niyang pawn? So ang F5 kasi ang pag-asa para yung fianchetto bishop king's Indian magkaroon ng buhay, mabuksan ng diagonal. So itong Makogunov medyo para sa akin interesting idea po ng King's Indian. Knight D7, Rook G1. O tinan nyo, wala nang kaslingan si Wes. Rook G1. Alam niya kasi na mag-F5 dyan mamaya at yan ang isa sa buhay ng King's Indian defense Yung maka F5 inabangan ni Wesley. Sige, tira ka lang yan. Kakapturing ko lang yan. Delikado ka. Delikado ka sa G-file. Sabi ni Wes. Knight C5. Knight D2. King H8. O, diba? Umilag na. May epekto kasi yung tore dyan At nag A3. Ayan. Para preparasyon lang mamaya na baka may chances to play Rook B1, B4 at mapaalis po yung very active knight sa C5. In A4 na ni Yordan, no? Okay, itong pawn na yan ay depensado naman ng queen at ng knight. Tangkad ni Yordan Van Forest, mga kamatyas, tangkad. Ayan, tingnan nyo po yung picture na yan. Ayan, tangkad, di ba? Yumuko pa nga yan, gumanon pa nga yan ng konti pero grabe katangkad.
Talagang feeling ko unano ako dun, nung nandun ako sa venue. Lahat ng player na kilala ko, lagi ako nakatingala, ako pinakamaliit. Grabe talaga. Sabi ni Macy's, tanggapin mo na. H4 at novelty. Bago po ang tinira ni Wesley dito. Nawala sa talaan ng libro. Dahil ang mga nakatala pa dito ay may tumira ng Bishop E3, ayan, Queen C2, yan po ang common lines. No? Pero itong H4, bago ni Wesley. Pero ang basa ko dito, bakit niya ginawa, mag-H5 gagapang, mag-H6 aatake or kakain doon, then mabuksan yung H5. Pero in F6 lang muna, atras ang bishop, saka in F5 mga kamatsas. Okay, bumira na. Kinapture, takes, o yun ang kagandahan ng Makogonob. Naka-ready na po kagad sa G-file. At nag-Queen C2. Siyempre, ready to castling queenside na para makapagtago na yung king at yung tore magamit na rin. In F4, obligadong i-capture sa knight, capture, and then castling. So dito po, meron kasing principle sa King's Indian na yung dark square bishop, huwag basta-basta ipagpapalit dahil yan ang panglaban sa King's Indian fianchetto bishop. Yan kasi yung King's Indian, malupait yan eh. Nababarhan naman kasi, barado ng sarili niyang pawn. Kaya no worries ang puti na ito man ay parang katatakutan na wala na yung dark square bishop ng puti. Bad bishop eh. So, walang dapat ikapangamba, ika nga. So, bishop D7, develop lang, at nag-king B1. So, prophylactic move para yung king ay feeling safer, no? At nag-bishop F6, okay, so threat yung pawn pero hanggang amba lang yan. Hindi pwedeng capturein yan, delikado yan kasi pag rook H1, magiging way pa yan na maatake sa H-file ang king. Bishop G4, tinapatan na ni West, exchange sa bishop, rook G8, kinain, kain, at nag-knight F3. Ayan, para may suporta na rin yung pawn. Nag-H6 muna para walang knight G5 at nag-queen E2. Ayan, syempre kung nandito queen, walang kabuhay-buhay imagine niyo anong gagawin ng queen dyan? Walang purpose. Pag queen E2, hindi lang po yan basta parang tahimik na tira, kundi may plano yan na sa isang banda pag umalis na yung knight, doon pupunta yan sa H5. Naispatan ni Wesley, maganda yung queen dito. Very nice spot no para maka-atake siya. At nag-king H7, okay? Unti-unti lang, pag may tiyaga may nilaga. King A2, talagang safe na yung king ni Wesley. Kinapture na po, capture, rook G8. Ayun, para mawala na yung mga gulo-gulo na pwedeng gawin dito ng puti na atake. Nag-rook H1 si West. Alam niya kung kailan siya makikipag-exchange, ubus-ubusan. At alam niya na dapat itira muna yung tore para may atake, no? So, itong rook H1 sa isang banda po, may nakikita akong knight G5 sacrifice. Paki-imagine na pag kinapture ng pawn, capture, check, tapos kain yung bishop. Sa isang banda po, no, may ganyan akong nasisense. Kaya nairita si Jordan, nag-king G7 kagad. Pero actually, mga kamatsas, tingnan niyo po evaluation baro. Lamang nga siya eh. Dapat daw ang tira is H5. Kakatakot gawin, ano? H5. parang yung pawn, parang laging makukuha ng queen eh, no? Pero yan po ang accurate. H5. Pangalawa ay rook G7. Pangatlo ay bishop D8. Yan po ang mga recommendations ng computer. Move, stockfish. Ayan. Pero nag-king G7 si Jordan. Tumakbo sa, natatakot dito siguro, no? Knight E1. Okay, para pag-check, pasok doon. So, yan na po mga plano. Balik uli dito si Jordan. Nagbago isip. Knight D3. Okay, hindi na bumalik si West dyan. Napansin niya kasi may time na to play Knight D3 and to neutralize the strong knight na nakapwesto. Knight B3. Para sa akin po, ang lakas din ng tira na yan. Bakit? Kasi yung knight ilalagay sa D4. Imagine gano'ng ka-strong ang knight dyan. May threat pa sa queen. Pero nag-queen D1 si West. Yan ang panagot niya. Okay, pag umalis lang ang knight, subukan lang, babagsak ang pawn sa A4. Yun, babagsak daw ang pawn sa A4 mga kamatsas. Kaya hindi pwedeng alisin ang knight na yan. Pero nag-rook G4. Okay, kumounter kagad si Jordan. Mangyari, parang si Wesley na lang ba ang magpaplano ng mga ata-atake. In H5, okay, para maligtas muna yung pawn kasi kakainin na yan eh. Nag-rook G2. Pressure, pero may knight naman. Ang lutong ng are, no? Pero, depensado naman yung pawn sa F2. So, walang dapat ikapangamba dyan. At dito, mga kamatsas, bumitaw ng brilliant shot si Wesley.
Talagang nagulat siguro si Yorden. Di ko nakita yun Pogi naman ako. Dinaan sa pogi. Okay, ano kaya sa palagay nyo ang brilliant shot na binitawan ni Wesley dito? At talagang nagulat ang block dito na, may ganun na pala, mapapaganon ka eh. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe itong bitaw na to. Boom! Knight takes A4. Knight D4. Kasi po kung kakainin yung knight, may queen takes knight, nakapingas lang ng isang pawn. Safe naman ng F2, may knight. So wala na. Tagilid ang block dito pagdating sa endgame. Balik po tayo. Kaya tumakbo na lang si Yorden sa D4, knight C3. Time naman para bumalik na. As in, nakapingas lang talaga ng isang pawn. F3, F3. Okay, panikip lang. Kumbaga, walang knight E2 na makakapag-neutralize ng knight. So pinigilan lang ni Yorden. Yun nga lang, napakaganda pa rin ng treatment na in-apply ni Wesley. Mayroon pa rin siyang knight B5. Sa B5 naman, dumaan para ma-neutralize ang knight at dahil napasubo nga yung pawn sa F3, pag nawala ang knight, delikado din ngayon ang pawn sa F3. Delikado yan. Kinapture, nag-in-between move muna, kinapture muna ni Wesley yung pawn, threat pa kasi yung tore, at nag-queen G4, hinamo na po. Hinamo na kung kakainin yon, may capture din dito. Okay, hanging yung knight. Okay, so medyo grabe itong naisip ni Yorden, Pero kinapture lang ni Wesley. Sinimplihan niya lang eh. Simple chess. Capture and then knight B4. Ang next target ni Wesley ay yung backward pawn sa C7. Magro-rook C1 to attack the weak pawn. Rook E4, ganun din naman si Van Forest, Talagang gusto niyang kontiryahin yung mga pawns-pawns din para makabawi-bawi. Rook C1, Bishop D8 at dito mga kamatsas, tuloy-tuloy ang good moves dito. Nag B6 si Wesley, panggulo. Total, wala, dying seconds na sila, konti na eh. Kinain, pasok, Rook C8, inatake ang Bishop, umilag, check muna, baba, and then kinapture, capture, and then capture. So dito po, ang malakas dito na gagawin ni Wesley, syempre papaggapangin niya yung A-pass pawn. Rook E2, target ba to? Kumapture, nanginain muna. Bishop C1, hindi po masasabing malakas kasi may depensa na, may pangsipa pa, parang nagpatempo lang eh. Takbo, check, gumanon, and then knight C5. Okay, may knight E6 coming. Nag-king F7, rook E6, Bishop F6, na passive na, pangit na, A4, ayan na nga po yung iniintay ko. A5 is coming na. E4, ayun, ang plano, may threat doon, pero mga kamatsas, kinainan lang ng pawn, kain, angat lang, wala palang kasunod na mangyayaring malakas, okay? Walang continuation attack ang block Bishop D4, Knight D6 check, King G8, ito pa isang malakas na bitaw ni Wesley. Knight F5, double. Bishop C3, nakainan pa ng isang pawn. Ubos ang pawns dito ni Van Forest. Ano pa ang pag-asa niya? So, good for draw na. Pero kasi mga position, hanggang tabla ka na lang, Hanggang draw ka na lang. Rook D2 para makabawas-bawas, pero ayaw pabawi ni Wesley kahit isa. Rook D5, threat ang knight. Ayun, pinabawi na yun, Kain, pero may push naman. Ang daming problema. Bishop A5 and ang huling bitaw, Knight C6. Chumek pa pero halos huling bitaw na yan. Check na lang, check, panggulo. Gumanon, kumounter and then sinimplihan lang po ng Knight takes Bishop. Paano ngayon pipigilan ang pag-promote? Pag kinain, promote ng Queen. Ngayon, kung pipigilan naman, Rook D5, magna Knight C6 lang po. At talagang ipapakain ng Tore, Queen, kain, and wins na rin po yan kasi halimbawa, gumanon, o kahit nga gumanon na lang, bigay ko na yan eh. 'Di ba? Maka-queen lang. So, white wins. Grabe, ganda ng performance si Wesley talaga, Okay, ito yung last game na pag-aaralan natin. Kalaban niya dito ay si Grandmaster Cuenca ng Spain. Tinirahan siya ng D4. Ayan mga kamatsas, bago po tayo magsimula, paki-subscribe naman po ang channel natin Patulong lang po para makaabot tayo ng 1 million. Pag 1 million subscriber na po tayo, medyo maganda-ganda na ang ating lapit sa
Lalo na pag pupunta tayo ng ibang bansa, sa mga tournaments na i-cover natin, iba po yung malaki yung subscribers. Ayan, para mabigyan tayo ng maganda-gandang perks. Kasi sa ngayon po, parang hindi pa tayo pinapansin eh. Maliit pa sa kanila yung 200,000 plus na subscribers. Sana po patulong na lang. Maraming salamat. D4, Knight F6 ang ginawa ni West. C4, E6, Knight C3. Pinasok ang sharp Nimso Indian defense. Isa po yan sa mga aggressive para sa akin na depensa against D4. Queen C2, castling E4. Grabe talagang massive control kagad sa center. Tipid lang si Wesley, D6 lang. Bishop D3, E5 lang. Yan, simple lang. Simple approach lang. A3, okay? Paalis na. Tingin ko, obligado naman eh. No choice na aatras, gaganon. Todas. Todas. Delikado yan. Balik tayo. Kaya kinain na ni West, kain-kain. Knight C6, threat sa pawn D4, Knight E2, depensa at nag-H6 para wala namang annoying Bishop G5 pin na paparating. At nag-castling, B6. Ayan. Pagka ganito po ang teknikan, old idea naman ito na ina-apply sa Nimso, yung nagbi-Bishop A6, tapos Knight A5, dahil double pawn nga po yan, pero ang target talaga dyan, usually yung pawn C4, nagbi-Bishop A6, Knight A5 yan eh. In F4 po ni Cuenca, talagang gusto niya talagang mayanig kagad ang position. Nag-Bishop A6 lang si West. Relax lang. Di niya pinansin. Kinain-kain, D5, Knight A5. Yun na nga po. Yun na nga ang target eh. Knight G3. Grabe. Bali, wala na yung pawn C4. Kinain ni West. Sacrifice na, no? Knight F5. Pero ang nakikita ko naman dito mga kamatsas, since ang Knight ay nasa F5 na, maraming pressure yan. Pwedeng mag-sacrifice mamaya doon, pwedeng dito. Kakatakot din ang posisyon ni Wesley, totoo lang. King H7. Para tamang duda siya, baka sacrifice na siya eh. Rook B1, yun lang mga kamatsas. Parang wala kasing target kasi naka B6 na eh. So parang anong purpose ng Rook B1? Medyo questionable po, no? Dapat daw po ang tira is Bishop takes, Knight takes, tapos Rook F3. Yun ang mas logical. Yun ang mas on point para sa akin. Pakita ko po sa inyo. Para matuturin tayo ng mga attacking foundation. Ayun, no? Gagano, no? May sacrifice, tapos may Rook H3. Yan ang on point. Mabilis, meron kagad. Madaling malaman pag on point eh. Kasi, andun kagad eh. Hindi parang tulog ang plano. Hindi kagaya ng Rook B1, ayan, medyo parang nasayang yung tira. C6 si Wesley para basag na. Okay, di pwedeng capturing ng pawn. May bitin sa Bishop D3. Nag-D6 lang po. Bishop E6. Ayun, para paalisin na yung knight at makuha na yung pawn sa D6. Galing dumipensa ni Wesley, no? Isa po sa palatandaan ng magaling na player, yung magaling dumipensa. Ayun, Knight G8, mag-G6, galing dumipensa. A4, ayun na. Knight B7, buong-buo nang makukuha. C5, talagang pinagtatakpan yung mga depensa eh. Gumanon, kinain na. Teka muna. Di man lang natinag si Wesley dyan, ha? Kinain eh. Bishop C2, kinapture. Yun ang plano. Galing, ano? Sabay Knight F6. Bagamat nakapin yan mga kamatsas, pero wala pa namang direct na gagawin para may atake kagad na magaganap. Galing. Galing ng depensa ni Wesley. Sakto talaga. Malakarpov, Queen E7. Queen E2, Rook E8. Ayan, ganyan dumipensa si Karpov eh. Inabot nyo po ba si Karpov? Yung pick niya, galing dumipensa nun. Rook AD8. So, tingnan nyo po, properly well placed na yung mga knights, rooks, dami na. H3, E4. Ayun, para syempre, to gain space naman. Nag-A5, ang purpose po niyan is pampahina ng queen side. So, para pagkakinain ka, inihina. Knight B7, talagang pina-react na ni Wesley. Kain ka na o ano ba? Kumain na, kain-kain. Rook E1 at nag-rook to D4. Yan ang isa sa binibili pang tira dito. Naalala ko po yung style ni Tigran Petrosyan naman. Binasa ko kasi yung mga libro ng mga past world champions. Ginagawa ni Tigran Petrosyan yan, mga kamatyas. Ang ganda ng tiro. Rook D4. Na kapag kinain yan, imagine, mabibuild ang very strong center pawns. Pass pawns. Bishop A4 ang ginawa. Rook E8. Kinain na, kain.
Imagine yun, napaka ano ba si GM Cuenca, no? Nangyayari kay GM Cuenca. Ba't niya pinasok yung ganyan? No, parang walang kabuhay-buhay ang puti pag ganyan eh. O D3 gumanon and D2 gumanon. Imagine mga kamadyas, aray ko, saklolo. Grabe, Bishop F3. Grabe yung Rook D4 pala, no? Brilliant pala talaga yung sacrifice na yon. Bishop F3 and then E2, hanep. Boom, boom. Bugbog. Nag-Queen F3 and Queen takes C4 lang. Pinagsisimot lang ni Wesley. Rook F2 and Knight CE4, no? To protect and to attack. Gumanon na lang. Bakit? Kasi kung gaganon, kasi gumanon na lang eh. Nakain tuloy. Resign si GM Cuenca. Pero teka muna mga kamatsas, what if Rook E2? Mag-Rook D3. Kapag nag-Queen F4 ilag, Queen C2. Ayun na rin pala. Queen F1 para maproteksyonan. Check dito. King H2, Knight G3, double. Etc. So, ang pinaka-starring dito mga kamatyas, grabe ito. Boom, Rook D4. Dagdag po natin sa mga technique natin, pundasyon natin, na hindi lahat iniiwas ang tore sa bishop. Kung minsan, ipasubo mo to create a established advantage. No? Galing yun. Pag kinain, grabe. Sabay Knight C5, D3, woo! Established advantage. Yan po ang tatlong napili natin. At para mag-highlight yung naging score ni Wesley na 8.5 out of 9 dito po sa Blitz. Siguro siya ang nag-top gold dito sa board niya sa Blitz. Kasi ang ganda ng score eh. Bihira nang may makakuha nun. 8.5 out of 9. Grabe kabigat nun. Ayun, maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo sa mga games na inanalyze natin. At muli po, naglalambing, pasubscribe po ang ating YouTube channel. Dream po natin or dream ko na makaabot 1 million subscribers. No, kasi siguro konti pa yung aware na chess player dito sa Pilipinas. Ang mas gusto nila yung talagang pang general, ano, yung life vlogs at iba pang mga niche, no? Pero sana yung chess, tulungan nyo po akong mai-promote ito mga kamatyas. Itanyag natin na ang chess ay great sport na talagang tatangkilikin ng millions of Filipinos. No, kaya sana tulungan niyo po ako mga kamatyas na ma-promote ito at tulungan niyo po akong mag 1 million subscriber. Tapos pagka 1M subscriber na tayo, request tayo ng mga bagay-bagay sa i-cover natin international, baka mapagbigyan na po tayo ng mas maganda-ganda. Maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.